Kamusta po ang lahat? Ngayon ay gagawa tayo ng banana sponge cake. First time ko itong ginawa pero successful siya kaya i-upload na natin. Lahat pala ng gagamitin natin ay room temperature. Yung temperatura sa loob ng inyong kusina, ganon. And unang-unang gawin natin ay mag-preheat tayo ng 170 degrees Fahrenheit sa ating oven. Yun ang unang gagawin natin. At ipaghiwalay natin yung ating itlog sa puti at dilaw. 6 na itlog ang ating kailangan. Kailangan hindi mabasag yung ating itlog dahil kapag nahaluan ng dilaw ang inyong puting itlog ay hindi na siya magsusopik. 1 and 1/4 cup cake flour unang gagawin natin. Salain para mawala yung lumps. 3/4 cup brown sugar, pwedeng puti, kahit anong available sa inyo. Okay, then, ayan, may 1 teaspoon cinnamon powder, 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking soda, 1/2 teaspoon salt. Iodized, pero Himalayan yung gamit ko. Kaso mahal yan at hindi affordable kaya iodized salt pwede. Tapos ayan, mix natin yung ating dry ingredients. Itong ating wheat ingredients. 6 na dilaw na itlog at 1 teaspoon vanilla essence. May 3 saging tayo, hindi pa masyadong hinug yan. Kaya ganito ang ating gagawin. Ipasok natin yan sa oven ng 10 minuto para lumabas ang kanyang lasa. Yung kanyang tamis ay lumabas at mahinog-hinog pa siya. Haluin natin yung ating pulang dilaw na itlog at yung vanilya natin. Ngayon gagawin na natin ang ating egg white. Ayan, imimix natin. Kung walang mixer ay hand mixer. Kailangan na malinis ang bowl, walang mantika kasi kapag may mantika at madumi ang inyong bowl, hindi na yan magsistipik. 1/4 cup sugar white, unti-unti ang paglalagay para smooth ang ating meringue. Ganyan paggawa ng meringue. Okay, konting tiyaga, pag halimbawang 10 minutes siya or 5 minutes, pag supik na yan, ay pwede na. 1 teaspoon vinegar, pwedeng cream of tartar kung wala. And kalamansi, maayon sa 3 na yan. Ipaghalo na natin yung ating wet ingredients sa ating dry ingredients. Ayan. After 10 minutes, ayan ang ating saging. Malambot na at ang bango. Amoy na amoy saging ang inyong bahay. Mabango ang saging kapag niluluto, ha? Parang sa bakery talaga kayo yung inyong kabahayan. Okay, ayan. Nadurog na yung saging. Ipaghalo na natin sa ating mga dry ingredients. Halo-halo lang yan. Madaling gawin, madaling hanapin yung ating mga ingredients. Pang negosyo ito, pang regalo sa darating na Kapaskuhan. Kung kayo ay OFW, nakatulad ko, at gusto nyong rumakit, ay i-follow nyo na ako kasi nagbibigay rin naman ako ng mga tips at saka yung mga technique. Yun, dahil pareho tayong OFW, pag bakasyon, yan, racket-racket. Ayan na yung aking merengue. Ihalo natin yan dun sa ating butter. Wag nating i-overmix yan. Cut and fold ang technique. Cut and fold. Cut and fold. Ganon. Ulit-ulit. Wag nating i-overmix. Pag nakita nating halong-halo na siya, ay stop na natin sa paghalo. Ayan. Ang tawag sa technique na yan ay cut and fold technique. Kapag gumagawa kayong sponge cake, chiffon cake, ganyan ang technique para hindi bumagsak o mag-deflate yung ating cake. Tapos ilagay na natin sa ating prepared pan. Ayan. Isang pan na kung maliit, then yung isang parang lupan. Ayun. Yung ating nagawa. Okay. 3/4. 1, 2, 3. 3 taktak. Wag punong-puno dahil baka umapaw naman ang inyong cake. Di ba nag-preheat na tayo ng ating oven ay isa lang na natin sa
170 degrees Fahrenheit sa 30 minutes. Pero nakita ko brown na siya sa 25 minutes. At tiningnan ko malinis ng ating toothpick. Luto na yan. Tapos hayan itaob natin sa cooling rack. Dahil kung hahayaan yung hindi itaob yan, liliit ang inyong cake. Hayan. Okay, bahaw na, kaya hayan. I-prepare na natin. Hayan, ang ganda. Perfect ang ating banana chiffon cake. Malambot, moist, at sarap na sarap ang aking taster na si Paring Arthur. Thank you for watching. God bless.